Audio Jungle. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalad. Ako po si Jel Manalo, samahan ninyo kaming pasadahan ng mga balita sa loob at labas ng pantalad. Ito ang Ronda Pantalad. Para sa unang balita, bangga ang MV Ocean Jet 6 at water taxi sa Motoco Point, Batangas City, Kamakailan, binigyan ng agarang tulong ng PPA Port Management Office ng Mindoro. Para sa detalye, narito ang report ni Lucy Valdez. Inaksyonan agad ng Philippine Ports Authority Port Management Office ng Mindoro ang nangyaring banggaan sa pagitan ng MV Ocean Jet 6 at water taxi noong ika-21 ng Enero taong kasalukuyan. 3 ambulansya ang ipinadala ng PMO Mindoro sa Port of Calapan kasama ang mga port police, Philippine Coast Guard at iba pang mga rescuer para salubungin at alalayan ang mahigit 100 pasahero at 19 naman na crew members na sakay ng MV Ocean Jet 6. Naganap ang nasabing insidente sa Motoco Point sa Batangas City na kung saan nagkabanggaan ng MV Ocean Jet 6 at water taxi ng Hop and Go 1 na may sakay na 5 pasahero at 4 na crew. Galing sa Batangas Port, ang MV Ocean Jet 6 patungo sana sa Calapan, habang galing naman sa Sabang Puerto Galera, ang Hop and Go 1 na patungo naman sa Batangas. Agad naman na monitor ang Vessel Traffic Management System o VTMS ng Port Management Office ng Batangas ang nasabing insidente na dahilan upang maipagbigay alam sa Philippine Coast Guard at iba pang malapit na sasakyang pandagat upang magsagawa ng rescue operation. Ayon sa PCG, iniimbestigahan na ang nasabing insidente na ikinasawi ng kapitan at isang crew ng Hop and Go 1. Maagang pinaghandaan ng PMO NCR South ang pagdaong ng International Cruise Vessel na MS Riviera nitong Sabado. Para sa detalye, pakinggan sa report ni Cara Bertito. Tiniyak ng Philippine Ports Authority Port Management Office ng NCR South ang matiwasay at payapang pagdaong na international cruise ship na MS Riviera nitong Sabado ay 3 ng Pebrero. Para matiyak ang maayos daloy ng trapiko ng mga sasakyan at pagbaba ng mga banyagang pasahero, nagkaroon ng pre-arrival meeting ang PMO NCR South kasama ang iba't ibang ahensya gaya ng Department of Tourism, Bureau of Customs, Bureau of Quarantine, Philippine Coast Guard at mga pribadong kumpanya na kaugnay sa nasabing cruise ship. Unang dumaong sa bansa ang nasabing passenger cruise ship itong unang araw ng Pebrero sa Puerto Princesa Port at susunod na mga araw sa Coron Port bago ito tumungo sa Manila South Harbor. Ang MS Riviera na may kapasidad na 66,172 GRT ay may lulan na 1,190 na mga banyagang pasahero at 755 na mga crew members. Sa kasunod na balita, patuloy ang Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan sa pagiging modelo tungo sa pagpapanatili ng magandang kalikasan. Yan ay sa pakikiisa sa ginanap na mangrove tree growing activity sa kanilang lugar. Para sa balitang yan, ihahatid ni Paul Calayag. Lumahok ang mga empleyado ng Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan sa isinagawang mangrove tree growing activity ng City of Environment and Natural Resources Office kamakailan sa Iligan River Esplanade sa Barangay Santiago, Iligan City. Naisakatuparan ang nasabing event mula sa pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders kung saan umabot sa humigit kumulang 3,500 na propagule ang naitanim sa lugar. Ang nasabing aktibidad ay isang regular na programa ng LGU na layong mapaigting ang Integrated Development Goal on Environment and Climate Change Mitigation na parte ng programa ng PMO-LNI sa pagtulong at kolaborasyon sa iba pang institusyon. Iba't ibang PMO naman ang pinagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng seguridad sa kanilang pantalan. Yan ay sa pagsasagawa ng Maritime Security Awareness Training o MSAT. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamati. Nagkasa ng pagsasanay para sa Maritime Security Awareness Training ang ilang port management offices sa bansa para matiyak na naipatutupad ang mga protocol sa seguridad sa mga pantalan. Nitong Enero lamang, isinagawa ang pagsasanay sa Port Management Office ng Surigao na layuning makapagbigay ng dagdag na kasanayan at kaalaman sa mga security personnel nito. Nasa 26 na security personnel mula sa iba't ibang port ng PMO Surigao ang dumalo sa nasabing programa na kung saan mayroon ding mga kalahok na galing sa mga security operative na mula sa pribadong kumpanya para sa makabuluhang kolaborasyon. Isinagawa rin ng PMO Zamboanga del Norte ang kaparehong pagsasanay sa kanilang port personnel mula sa Port of Dapitan.
Bukod sa mga on-site attendees, mayroon ding mga lumahok mula sa TMO Sindangan at Liloy sa pamamagitan ng online platform. Kabilang sa mga pinag-usapang paksa ay hinggil sa banta ng seguridad sa dagat, mga hakbang sa seguridad, emergency procedures at protocol sa pag-uulat. Maliban sa PMO Surigao at Zamboanga del Norte, hindi rin nagpahuli ang PMO Negros Occidental Siquijor sa pagsasagawa ng nasabing aktibidad na kung saan binigyang diin ang kahalaga ng pagiging handa upang masiguro ang kakayahan ng Port of Siquijor sa pagtugon sa posibleng panganib sa seguridad at pagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang pantalan. 2 sospek sa kasong pagpatay, arestado sa Port of Dapitan sa Zamboanga del Norte. Para sa balitang yan, pakinggan sa aking report. Matagumpay ang isinagawang operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, katuwang ang Philippine Ports Authority Port Management Office ng Zamboanga del Norte sa paghuli sa 2 sospek sa kasong murder. Isinagawa ang koordinasyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at PMOZDN Port Police Division noong ika-30 ng Enero. Layunin ng joint operation na isilbi ang warrant of arrest laban sa 2 pasahero na sakay ng isang barko ng To Go Travel na galing Maynila at dadaong sa Dapitan. Naisa katuparan ng pag-aresto sa mga sospek na kinilalang sina Josie Antipuesto at Donato Antipuesto nang dumaong ang barko sa Port of Dapitan. Dinala sa kustodiya ng CIDG ang 2 naaresto. Ang maayos na koordinasyon ay bahagi ng pangako ng PPA ng mabilis at organisadong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin at panatilihin ang kaligtasan ng publiko. Jel Manalo para sa PPA TV. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Jel Manalo at ito ang Ronda Pantalan.